Hi guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, we will be talking about how to feed and rehouse our tarantula. So today may makakasama tayo dahil hindi naman ako tarantula owner. Makakasama natin si Lawaska. Si boyfriend para turuan tayo kung paano mag-rehouse ng tarantula at kung paano sila pakainin. If you love tarantulas and you're a beginner, this video is for you, so please keep on watching. First thing, ano mga kailangan natin? So, una, papakain muna tayo ng mga tarantula. Kasi may marami akong tarantula dito at iba-ibang klase sila. So, meron tayong tatlong maliliit tarantula. So, sila muna yung papakainin natin. Ayan. Ayan sila. Nakikita ba? Yeah, tapos na. Ayan. So, naglalakad siya. Nakikita niyo po. So, ayan. Ang tarantula na yan ay, ang pangalan niya ay Porphyry. So, itong tarantula na to, ano siya? Docile. So, ibig sabihin pag docile, hindi siya ganun ka-aggressive. So, mahahawakan mo siya. Pwede mo siya hawakan. Hindi siya ganun ka-bilis. So, pero, although mabilis talaga silang lahat, pero siya, nagigulat na mabilis na sila pag naggulat. Pag nasasagi mo o ano. Pero, normal na lakad nila, mabagal lang. Kasi merong ibang tarantula na mabilis maglakad. Kahit yung normal na lakad nila, mabilis na. So, iba sila. Hindi sila ganun ka-aggressive. So, next, yung P-berry. Ito, medyo hindi ko sure, pero tingin ko aggressive to. Pero hindi mo siya makikita eh. Hindi natin siya makikita kasi siya mahilig siyang maghukay sa ilalim ng lupa. Tapos, mahilig siyang magsapot. So, usually, pag nagsasapot siya ng ganyan, iba siya dun sa isa. Ito kasi mahilig mag-web. So, gagawin niya, gumagawa siya ng mga web sa paligid. Tapos, nasa ilalim lang siya. So, pag naglagay ka ng pagkain dyan, nararamdaman nila yun through their mga webs. So, once na may maramdaman sila sa web nila na pagkain or mga prey nila, mamaya maglalagay tayo. Ayun, dun sa time na lalabas na sila, tapos kakainin nila yung prey nila. So, hindi natin siya makikita eh. So, mag-send na tayo ng pictures ng P-berry. Maliit lang naman siya. So, second, Auratum. So, maliit pa rin siya. So, pag maliit kasi guys, pwede siya ilagay sa ganito. Yan, ganito kaliliit. And then, yung lupa, mabibili nyo siya sa Ace Hardware, yung Coco Pit. Ang halaga lang ng 50. Matigas na bloke siya. Pag binasa mo siya, maglalamot siya, magiging lupa siya. So, ayun yung ginagamit usually ng mga nag-aalaga ng tarantula. So, itong P-berry, maliit pa din siya. Pero ito, docile lang din siya. So, hindi siya ganun ka-aggressive. Mabagal lang din siya. Ayun, so, okay na maliit pa siya. So, pag maliliit pa guys, pwede natin silang pag water feeding, maglalagay tayo ng water source. Pwede natin gamitin tong ganito. Pang spray lang. Kasi sumisip-sip naman sila sa lupa. Ayan, ganyan lang. Oh, natatakot siya. Nakikita niya ba? Ayan. So, ayan siya. Gumagapang siya sa kamay ko. Ayan. Ganyan na siya kalaki. Pero usually, pagka yung pinakamaliit na tarantula, sobrang mas ganito lang siya kaliit. Sobra. Maliit pa siya talaga. So, mga 4 times na mas maliit pa dyan. So, pag every time na nagmo-molt sila, lumalaki sila. Depende yun sa pagpapakain mo. Kasi pag mas mabilis, pag araw-araw mo silang pinapakain, mas mabilis silang magmo-molt. So, pag nag-molt, ibig sabihin, hindi na sila kasya dun sa katawan nila. So, magbabalat na sila. Tapos, pagka-molt nila, bago na yung katawan nila, so mas malaki na sila dun sa compare dun sa
compare dun sa sa una nilang balat. So ayan siya, naglalakad siya. Ito pala medyo mabilis pala to, sorry guys. Ayan, nakikita siya. Auratum siya. Pangalan niya Auratum. So sa screen papakita natin guys kung gaano yung malaki na siya. Kuha tayo sa net mamaya since wala pa tayong ganun kalaking itsura niya. So ayan na siya. So papakainin natin siya. Okay. So magpapakain na tayo ng mga tarantula. So ano bang pinapakain natin sa mga tarantula? Siyempre ito, ipis. Nakita nyo ba? Pero hindi. Yan. Yes. Kadiri, di ba? Kadiri. So guys, etong ipis na to, actually hindi sila madumi totally. Kasi iba yung ipis na nakikita nyo sa bahay, mga ipis bahay. Yun mababaho yun. Ito, mabaho rin siya pero hindi siya ganun kabaho totally. Na pagka napisat ka ngayon ipis bahay, sobrang baho na may tae. So ito, ano lang sila, hindi sila nakakalipad. Ayan, nakikita nyo ba? So, ganito guys, mayroong dalawang klase ng ipis na usually pinakapakain sa tarantula. Ito tawag dito lats. Lats. So, ang lats, hindi sila ganun kalaki. Siguro usually ganito lang sila, pinakamalaki nila. Ganyan lang. Kasi mga ipis, di ba, mga ganyan. Sila mga ganito lang. Tapos, ang pagkikilan lang nila, nakikita nyo, kung may makikita kayo mga may pakpak. Ito, may pakpak. Yan, may pakpak. Yan, sila yung mga lalaki. Pero yung mga lalaki niyan, yung mga may pakpak, hindi sila nakakalipad. So, nakakapag-glide lang sila totally, glide. So, ibig sabihin, from dito, nakakalun silang ganun. Talon-talon na sila. And then, ito yung mga nanay, yung mga matured female. Yung makikita nyo yung mga maitim na yung ayan, ito may itim. May mga makikita kayong mga malalaki na maitim na walang pakpak. Sila yung female. Ayan. Malaking na maitim. Dito kasi wala, nasa kabila. Kasi dalawa na yung ganito ko. Nilipat ko lang sila dito para mas mabilis silang magparami. Bali, dalawa na yung ganito kong lagayan. Kasi guys, pag marami ka ng tarantula, mas maganda yung may sarili kang feeders. So yung mga pakal. Ito, bibili kayo ng ganito, lagay na itlog para dyan nag-hide yung mga, kasi mas madalas sila magtago dyan sila nagpaparami, nakatago lang sila. So mas advisable na mag-alaga ka ng ganito para pag marami kang tarantula, may sarili kang pakain. Kasi kaysa yung bibili ka ng bibili sa mga pet shop, kasi minsan wala rin gantong tinda sa pet shop, yung gantong ipis. So mabibili mo to usually sa mga keepers lang din. So mga keepers, mga nag-aalaga lang din ng tarantula. So makikipag-meet up ka pa, ganun matrabaho. So mas maganda pag bumili ka sa sa mga keepers din, mag-breed ka, pwede mo silang i-breed pa, paramihin mo sila. Ayan. So pag pinarami mo naman sila, madali lang naman sila dumami. So bibili ka lang ng ganito, then tray ng itlog. So ito, mura lang to, nabili namin to sa ipis. So good for ano na siya, 150 isa. So buy one take one siya. Tigisa kami ng cover ko kasi nagkikip din yung matrabaho ko na tarantula yun. Pero sa kanya ilalagay niya doon yung tarantula niya dito kasi malaki na yung kanya. So ayan. So yun, ganyan na siya. Ang pagkain lang naman nila, pwedeng fruits, mga mabasang fruits, halimbawa mga melon, gano'n, mga lemon, orange, pwede yun. So pero kung pinapakain ko sa kanila, patuka ng manok, yung pino, yun, papakainin ko lang sila, tapos bibisikan ko lang sila ng ganito, water source pa rin. So kailangan nila ng water source. Bisikan mo lang sila, ganyan. Nakakainom na sila niyan pag ini-spray sila ng ganyan. So everyday pwede mo silang pakainin para mas mabilis silang dumami. Hindi mo mapapansin, nag-lay na sila ng mga eggs. Yan. So tandaan nyo, lats, sila yung lats. Meron pa isa yung dubia, yung mas malalaki yun. Yung mas masustansya yung kumbaga sa mga pakain sa tarantula. Sa mga advisable yun ipakain sa mga malalaking tarantula na. Kasi yun malaman yun. Kaya so medyo pricey yun. And then, so pakainin na natin yung maliliit.
So, mamimili tayo ng mga maliliit dito. Gaya nito. Ito. Yan. So, nakuha ko na siya. Ayan, ganyan lang siya. Pag pumasok mo siya sa loob. So, ayan na, kinuha na. Nakita nyo ba? Nakuha na siya. So, kung nakita nyo sa video siya to, kasi mabilis din to. Tsaka hindi siya hindi natin siya nakikita. Ito pa, pakain pa tayo isa. Maliit lang to, kasi maliit pa siya talaga. And nagtatago siya dun sa may butas sa ilalim. So, ito nyo kanina. Yung una namin nila, pag dinakmana niya, hindi natin nakita kasi nasa ilalim siya. Nakita siya. So, nakita siya sa video. Ito, bibigyan pa natin siya ng isa. So, bitin pa kasi siya dun malamang. So, yan. Pag ikaw pumasok sa loob, wala ka ng chance na mag-TikTok. So, gawin mo na yung mga gagawa mo dyan habang nandiyan ka pa sa ibabaw. Kasi mamaya, hindi ka na makakapag-TikTok pag nakain ka na niya. Ayan. So, yan. Ikot-ikot lang siya. Pag yan, pumasok sa loob yan, kayang-kaya yung kainin nyo na sabay. So, yan. So, yan. Napakain na natin yung pea-berry. Ang pea-berry pala, guys, ang max size lang siya. Ganito lang kalaki. Parang sa Pilipinas nag-originate din ng pea-berry. So, sa Pilipinas meron tayong ganun tarantula kaso sa mga gubat. Kaya napakain naman natin tong porteri. Pero tingin ko, guys, ito magmo-molt na to. So, guys, kasi sa upskin yung pagka magmo-molt na sila pala, hindi na sila kakain. Yung prey nila, pag nilapag mo dyan, hindi na nila papansinin. So, ibig sabihin, pag nakita mong para makintab na yung puwet, tas sobrang taba na ng puwet nila. Yun, pag nakita mong sobrang kintab na, basta makikita mo yun, makapansin mo yun. Eto, medyo makintab pa lang siya. Hindi ko alam kung kakain pa siya. Pag yun, pag hindi siya kinain, ibig sabihin, nagre-ready na siya for molting. Pag molting, mababalat na siya. Hindi niya napapansinin yung pagkain niya. Tsaka, pala, yung lupa natin, guys, madalas silang mag-dry. Yung nabibili natin coco peat. So, every time na makikita nyo dry yung lupa ng tarantula nyo, babasain nyo siya. Bimis nyo siya ng spray ng half. May portion kayo na babasain para hindi lahat ng lupa niya dry. So, yan. Kanina to lahat yan. Ngayon, in-sprayan ko yung kalahati. Yan. Tsaka yun nga, since namalit pa sila, hindi pa natin sila pinilagyan ng lagayan ng tubig, yung takip ng bote, doon sila iinom. So, ito, binabasa lang natin yung lupa para doon sila uminom. Sinisip-sip nila yung lupa. So, yun. So, papakainin natin siya. Hanap tayo ng ito, may nakuha na tayo. Medyo mahirap kumuha ng ipis kasi mabilis sila kumilos. Pero pag sanay ka na, etong chani, may mabibili rin kayo malaki, forceps. So, papakainin natin siya. Ito na. Medical tweezer. Tingnan natin siya kung kakainin siya. Kainin mo na yan. Nangangalay na ako. So, yan. Tingnan natin kung kakainin siya. Mamaya, lapag nyo muna dyan. So, parang hindi pa siya gutom. Iiwan muna natin sila. So, yun nga. Guys, pag hindi niya kinain, hayaan muna natin siya ng mga 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Para tingnan kung kakainin niya ba yan. Kasi minsan tinatamad lang siyang kainin. Nagbusog pa siya. So, iwan muna natin siya. Tapos, pagbalik natin mamaya, titignan natin kung ano. Pag hindi pa din, kukunin ulit natin yung ipis. Kasi, gaya na sinabi ko, magmo-molt na siya. Baka hindi na niya kakainin yan. So, pag ready for molting na siya, usually mga 1 week, hindi siya kakain ng 1 week. Tapos, magmo-molt na siya. Tsaka hindi natin siya pwedeng iwanan ng pagkain. Pag magmo-molt siya kasi pwede siyang may stress. Kasi, habang nagmo-molt siya, babaliktad siya. Tapos, mahina siya nun eh. Yung vulnerable. So, pag ibig sabihin, mahina siya. Yung time na mahina siya. Hindi siya pwede siyang kagatin din ng mga ipis kasi yung mga ipis nagugutom din yan, so pwede silang pwede silang kagatin ng ipis habang mahina sila. Ayun, so tatanggalin natin siya. So takpan muna natin.
Pasok ko muna sa loob, tropa. Yan. Tignan natin mamaya kung kinain na niya. So, ito si Charles. Nag-aalaga din siya ng tarantula. Batang Binigyan keeper. siya ng tarantula. Malit pa siya. So, malaki na yung kanila. Papakainin natin yung kanila mamaya. Try natin hawakan yung malaki. So, ito na tayo. Dito na tayo sa auratum. Yan, medyo mabilis siya. So, tingnan natin kung kakainin niya. Ito, medyo malaki yung ito, kaya medyo malaki yung pagkain niya. Hindi ko alam kung kaya niya kainin yan. Tingnan natin. Tingnan natin. Lagay mo dito. Go eat na. Guys, sila sa camera. So, hanap tayo ng papakain. Hindi ko alam kung ano ba. Oo, ano. Dami niyan. Ito na yan. So, ayan na po. Ayan na. Pinalitan siya ng pain. So, hindi pa natin alam kung kakainin siya. So, yan. Hindi pa siya kumakain. Ayaw niya yata Siguro kumain. busog pa siya. Mamaya tingnan natin kung kakainin na siya. So, takpo muna natin. So, ito. Isa sa mga malalaking, medyo malaki na siya. So, nakikita nyo. Ito na yung lagayan niya. Malaki na. Meron na siyang lagayan ng tubig. So, kaso ginulo niya eh. Teka lang, buksan natin. Huwag ka mag-flick. So, ayan. Medyo malaki na siya. Ayan yung lagayan niya ng tubig. Kaso, ginulo niya. Ayan, nakikita nyo ba? Medyo malaki na yan. So, papakainin natin siya. Try natin siyang hawakan. Ito palang tarantula na to ay Brachypelma hamori. Dati ang pangalan niya Smithy. So, pinilitan nila, ginawa nilang hamori. Di ko alam kung bakit. Siguro, kanila na yun. Ayoko na yung dagdagan yun. Iniisip ko. So, ngayon, hamori na ang tawag sa kanya. So, tatry natin siyang hawakan. Hindi pa siya kumakain. Hindi ko alam. So, dapat mas pakainin muna siya bago mo hawakan. Kasi may times na, hindi natin alam kung makakagat siya. Pero, hindi naman siya talaga nakakagat. Mahilig lang sila mag-flick. Kagaya nung kanina, pag nagugulat sila, na pinipitik nila yung balahibo nila sa likod. So, makati yun. Pag tinamaan ka, medyo pag allergic ka sa mga gagamba o sa tarantula, makati. Pwedeng mag-react yung katawan mo. Pero, din siya. ito kasi, ito yung gamit natin kanina, maliit na to. So, try natin itong wala kasi kami mobilidad nung that time ng forceps na mahaba. So, ito na lang, nakita ko lang. Tatry natin siyang palakarin. Bigyan mo ng food, baka gutom mo. So, ang paghawak pala ng tarantula, so, di mo siya pwedeng hahawiin ng ganun. Di mo siya pwedeng dakmain, kamayin, kasi may yung mas malaki yung chance na mangagat siya. So, bibili kayo ng brush, kasi ito medyo malambot lang yung likuran buntot nito. Ay, yung ano. Tutulak mo lang yung paa niya sa likod. Tutulak mo lang, ganyan lang. Magre-react to, malamang panahon. Tingnan nyo. Pero, ganun talaga. Yun talaga ang life. Ayan, nakita nyo? Nag-flick siya. Ayan, nakita nyo yun?
So nag-reflect siya, hindi natin alam kung mahawakan natin siya ngayon kasi parang bad mood siya kasi siguro hindi pa kumakain. Pwede natin siya itulak ng ganyan. Tulak mo lang yung puwet. Yan. Sige na, magpahawak ka na. So yan, matigas yung katawan niya, hindi siya nagpapahawak. Pero tatry pa rin kitang hawakan kasi for the vlog. Para makita ng mga manonood na dahan-dahan lang guys. Ayan, ganyan lang, tutulak mo lang siya hanggang umakyat siya. Akit ka na, sige na. Huwag ka naman niya, tropa tayo, papakainin kita later. Ayan. Ayan, akit ka lang, tropa. Nag-aalala na si Charles. So, ayan, tulak mo lang yung paa niya sa likod hanggang gumapang siya. Ayan, lumalabas na siya. Dumadampi na siya sa mga kamay ko. So, ayan na po. Gagang boy. Ayan na. So, ganyan lang. Pagkapangin nyo lang siya sa kamay nyo. Actually, maliit pa siya. So, malaki na siya pero hindi pa siya ganoon totally na malaki. Hindi pa yung max. Hindi pa siya yung max size niya. So, ayan na po siya. So, ayan na po. Nakikita na niya po. Sama mo po yung picture ng mukha mo. Ayan. Tapos pa parang. So, ayan na siya. Ayan. Nakikita nyo, napakaganda. So, mamaya papakainin natin siya. Ganyan lang magpahawak ng tarantula. So, gentle lang. Hayaan nyo lang siya maglakad sa kamay nyo. Palakarin nyo siya lang palakarin. Ganun lang. Hindi naman siya pero depende nga sa sa species. So, ito, docile lang din to. Mahawakan mo siya. Hindi siya ganun kabilis tumakbo. So, ibabalik na natin siya. Okay, this is how you put it back. So, babalik na siya. Tulak mo lang ulit. Ganun. Yan. Balik ka na, tropa. Balik ka na, tropa. Uuwi ka na. Balik ka na dun. Bye-bye. Ayan, tulak mo lang din yung niya, yung paa niya. Ayan, ganyan. Ayan. Babalik na siya dun. Ayan. Tapos ka na gumala. So, dahil dyan, sobrang tuyo yung niya, sobrang tuyo yung lupa niya. Papalitan natin siya ng so, kukuha tayo ng babasahin natin siya. Lagyan natin siya ng tubig. Baka nauwaw na kasi ito yun. So, Kuya Charles, kuha ka naman sa isang tabo. Kuya Charles. Ayan. So, ayun na siya. Nabalik na natin siya. Nakita nyo naman. So, okay na pa. So, ayan. Babasahin muna natin yung lupa niya kasi dry na masyado yung lupa. Hindi na siya wisikan. So ito, hindi na natin siya bibisikan. So marami na kasi siyang lupa. So matagal pag nag-spray pa tayo. So magbuhos lang tayo ng ganyan tubig. Mamaya sisip-sipin na ng lupa yan. So yan. Etong inumin niya, yan. Mamaya lang na yan. So ganyan lang. Iwanan lang natin siya ng ganyan. So, medyo madumi palta natin. So, ganyan lang. Ano natin siya ng ganyan. Ayan. Medyo madumi pa din. So, yan. Ganyan lang. Mamaya, mababasa na. So, kukuha tayo ng foods niya. This time, actually ito, yung ganung kalaking tarantula, ganitong kalaki, hindi na advisable to, hindi na applicable tong ganito kaliliit na lots. Pero dapat maigi dito worms. So pwede tayo magpakain ng worms pero wala tayong worms ngayon. So try natin pakainin ng lots. Worm zone. Naglalaro po ng worm zone. So ito, hanap tayo na medyo malaki. Ito medyo malaki. So, try natin siya pakain. Tingnan natin kung kakainin niya, ha? Oh, kasi ayan, tingnan natin. Don't be shy. Ayan, so gumagapang siya yan. Diyan ka pa talaga. So,
So mailap ngayon yung mga gagamba, hindi sila kumakain. Siguro diet sila. Hintayin lang natin yun. Kakainin niya rin yun mamaya. Hindi siya kumain. So tsaka guys, sila pala may mga gender din sila. So ito I think male siya kasi actually pag maliit pa mahirap i-gender yung tarantula. So napag-aralan namin na pagka nakita ko lang sa internet, pagka may hook yung sa unang ganto niya, may hook yung may parang may ganun yung kamay, ibig sabihin male yun. And tandaan nyo guys na mas mahaba yung buhay ng mga females kasi sila parang tunatagal ng pag na-reach na nila yung max size nila. Max size nila ibig sabihin matured na sila, yun yung pinakalas na katawan nila na kumbaga yun yung sagad na katawan nila. Magtatagal na sila ng mga 2 to 3 years ganun kasi sila mabilis silang ma-expert. Ang mga male kasi kailangan sila i-mate sa mga female. Sa wild, kaya sa wild madali silang mamatay kasi sila pag nasa wild na 1,000 mga kilometers yung nilalakbay nila sa wild para maghanap sila ng i-mate nila na female. So ganun lang role ng mga lalaki sa pagtarantula, naglilibot sila ganun hanggang makuha nila yung i-mate nila, pero depende pa yun sa i-mate nila kung gusto sila na i-mate nila na female ganun. Tsaka tandaan nyo, mas malaki yung female sa male. Matawag dito, pag may-mate sila usually talaga mas maliit yung male. Tsaka ang tarantula pag nag-mate sila, matik yung pinapatay ng tatara sa gagamba, pinapatay nila yung male after nila mag-mate. Papatay nila yung male. Ganun sila, ganun ang mga tarantula, ganun ang mga spiders. And then kaya sayang. Kaya minsan yung mga nag-breed, ginagawa nila, inaabangan nila ng mga ganito. Pag kasi ganun yun magko-connect yun ng ganun. Tapos mas maliit, since mas maliit yung male, after nila magano, ang male nila, ang pag-mate nila ganun lang, papatong na sila ng ganun. May maririnig kayo parang nagtatambol, ganun. Basta kakaiba yun, medyo mukha lang akong baliw pero yun talaga yun talaga siya. After nila mag-mate, makikita nyo yun, maghihiwalay sila. Depende sa female, pwede niyang kainin, pwede hindi. Minsan kasi tumatakbo rin yung male. Pag nakita nyo tumakbo, takpan nyo na kagad para mailigtas nyo yung male. So, safe na yun. Ano na yun, hintay nyo na maghintay pa ng mga months kung success yung pag-mate nila. So, takpan na natin ito. Hindi niya kinain. Hindi niya kinain na meron niya. Ito, nagre-rehouse tayo. Gagawin natin, papalit tayo ng lupa. So maragal na yung lupa, tsaka madumi na siya. So ito guys, pag kayo medyo gusto niyo maganda yung setup ng tarantula nyo, pwede kayong bumili nito. May mga nagbebenta nito sa online. Tawag sa kanya ay enclosure, acrylic enclosure. So hindi siya glass, parang fiber siya, malambot na siya. Tapos ayan, may mga maganda na yung pagkakagawa sa kanya. So kaso medyo pricey to. Yung ganito 6 by 6 by 6. So ano lang siya, 6 inches yung height, 6 inches yung width. So yun, pati yung ibabaw ganun lang din. Ito pwede na siguro to sa malaki, pero meron pang mas malalaki dito, depende nga sa yung order mo. Pero medyo mahal. Ito order ko dito 500 isa. So parang 600 siya talaga. Parang 1 to siya. Tapos dalawa yung in-order kong ganito. May tarantula pa ako dito kaso binenta ko. Binenta ko yung rosea ko. May nakalagay siyang rosea. So binenta ko na siya. Binenta ko siya ng halagang 700. Ang original price ng tarantula ay 500. Wala tayong picture ng ano, send na lang natin yung picture ng rosea. So ito, i-rehouse natin siya. Lilipat natin siya sa dito muna. Ito yung gutom alam ko gutom to pakitaan na lang natin. Tsaka na lang natin siya i-rehouse. Sige, pwede natin siyang bigyan natin pagkain para makita nyo.
para makita nyo kumain yung mga tarantula. So titignan nyo siya, oh, yung ano niya, madumi na. Sobrang dumi na ng lupa niya. Ito pala, ang pangalan pala niya ay Brachypelma classy. So classy, medyo classy siya, classy. Yan. Kung doon, ganyan na spell, classy. Ayan. So itong tarantula na to, rare siya. Siya yung isa sa mga rare na tarantula. Pero since rare siya, syempre expect nyo na mahal siya. Ang price nito nag-range siya ng mga 1,000 to 1,300 ganun. So pero binarat ko siya sa mga keepers na nagbebenta rin. Nabili ko siya ng 1K. Ganito palit yun. Ako na nagpalaki. So ganyan na siya kalaki ngayon. So kayo guys, pwede nyo, nasa sa inyo kung gusto nyo siyang lumaki agad. Sabi ko nga sa inyo, the more na pinapakain nyo siya araw-araw, mas mabilis siyang lalaki, mas mabilis siyang bobotsog, and mabilis siyang magmumold. So ako, kasi nung unang mga keep ko pag-aalaga ko, syempre newbie pa lang ako, gusto ko sila kumakain palagi. Lagi ako nagpapakain. So pag araw-araw mo silang pakain, mas mabilis silang magmumold. So mas mabilis din silang lalaki. So ginagawa ko ngayon, hindi ko siya pinapakain araw-araw. Pwede naman siya water source lang. Ang gagamba ang tarantula pala, hindi siya matagal ang matibay yung buhay nila. So kahit hindi mo sila pakainin ng 1 month, pwede. Pero make sure nyo na may water source siya. Syempre, kahit ikaw ba, hindi kita pakainin ng 1 month, siguro mamamatay ka rin siguro yun ng walang tubig. So lagyan mo na siya ng tubig araw-araw, okay na yun. Pero ayun nga, para syempre mas matagal siyang kumain, mas matagal siyang magmumold. So mas matagal yung buhay niya, mas matagal yung span ng buhay niya. Bukod pa yung pag na-reach niya na yung max size niya, doon nag-start yung span ng mga male na 2 to 3 years. Pero pag female, para nakalimutan ko sabihin, pag female, mahaba yung buhay ng female, usually 5 to 10 years. Hindi ko pa nasabi yan. Pero ito, tingin ko female siya. So swerte tayo. Ayan, napakaganda ng kulay niya guys. So pakainin natin siya. Tingnan nyo kung paano siya kumain. So kukuha tayo. Sino ang maswerte ngayon? So ito na guys, pakainin natin siya. So ito na guys, ito na. Ayan na, nakita nyo, kinain niya na. Pero sa inyo maliit nga yan, kulang sa kanya yan. So lalagyan pa natin siya ng isa pa. Ito. Ayan mo. Ito. Alapagin natin siya. Ayun, sinalo rin siya. Ayan. Ayan. Dalawa na nasa bibig niya. Dalawa na nasa bibig niya. So ganun siya katao. So sabi ko nga sa inyo, since maliit yung lots, bitin siya sa isa lang. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, subo-subo niya na. So okay na siguro yung dalawa. Hindi natin siya pakainin. So magre-remove na tayo. Lilinisin na natin. Lilinisin na natin. She's eating. Ayan, palitan na natin ito. So, Kuya Charles, tapon mo na ito. Huwag kang magtapon. So guys, nililinis na po natin yung paglilipatan ng isa. So ayan, nilinis ko na siya. Nilagyan na natin siya ng lupa. So ito, babasain nyo yung soil. Ayan, ganyan lang. So guys, tsaka pala pag magpapakain kayo ng tarantula, after niya kumain, make sure nyo yung mga leftovers niya, nililinis nyo kasi yun yung nagkukos ng mga mites. So mites, ang ibig sabihin ang mga mites, para siyang kumbaga sa aso, garapata, ganun. So pagka nagka-mites siya, doon nabubuhay yung mga mites. Pag nagkaroon siya ng mites, syempre titirahin sa katawan niya. So pwede siyang may stress, and pwede niya ikamatay yun pag lumala, pag dumami yung mites. So iwasan natin siyang
magkaroon ng ganun. Kaya sa pagka nakikita kayo mga leftovers, makikita nyo yung paglagi na kayo nagpapakain ng tarantula. Makikita kayo mga bilog na parang bilog na matigas yun. Ayun, tatanggalin nyo yun. So ito, kinipinan natin yung lupa para konti na lang, kasi dapat talaga siya mataas siya, siguro maganto yung soil level niya. Pero since naubusan tayo ng lupa, hindi pa ako nakakabili, ganito na lang muna. Ayan. So yan, nilinis lang natin kasi kailangan mo rin mag-rehouse, kasi nga so pag sobrang tagal na siya tapos sobrang dami ng madumi na yung lupa niya, yun nga, pwede nga siya magkaroon ng mites. Pero malamang meron na yung isa, pero sila naman din sila basta-basta nakakapitan nun pag sobrang dumi na siguro ng lupa. So yan na, ito na siya, linisin muna natin. Ayan, linisin yung paligid. Ayan, linis. Pero guys, pag hindi nyo naman kayang bumili ng gantong klase ng lagayan, pwede naman yung ganun, yung ganto. So ayan, ganyan na siya. Kita nyo yung kanina hinawakan natin, bubutasan nyo lang siya para may ano siya, nag-circulate yung air sa loob. Ayan, butas-butas. Pwede nyo siya butasan ng ng mainit na na device. Ngayon, ito pwede ito initin, tapos tusok nyo lang, bubutas nyo. So ayan, ganyan. Ito, mga price lang naman ito, mga 50 lang. 50 ba? Mga 100, ganun. Sa mga muli, sa mga pure gold may ganun, sa mga appliances may mga ganyan, mura lang siya sa market. Pero pag gusto mo na medyo magandang setup, syempre ito na tayo, pero medyo pricey lang talaga siya. So ako, dalawa lang yung ganito ko kasi ngayon lang kaya ko. Nilalagay ko lang dito yung mga may kong alaga, yun. So ayan, dati kasi marami talaga akong tarantula, may times na binibenta ko sila. Maraming klase ng tarantula na pwede nyo hawakan. So hinawakan na natin isang klase, nabenta ko na kasi iba So ayan, ito na yung setup natin. So kaya pwede nyo naman sila lagyan ng mga improvised na halaman or mga bato, mga maganda mga driftwoods. So maganda lang yun pag malaki yung enclosure mo. Pwede mo siyang lagyan ng mga driftwoods para doon sila nag-hide. Actually dapat talaga nilalagyan yun ng height yung tarantula para pag ayaw nilang magpakita, pwede silang magtago. Pero kasi since maliit yung lagayan natin, hindi na natin nalalagyan ng ayun, meron akong isang halaman na nag-iisa. Ayun, lang siya, plastic lang siya na. Dati meron akong lagayan dati, nabibili siya sa pet shop. Meron din palang ganun, yung critter na tinatawag. Ganito siya kalaki. So nilalagyan ko siya ng driftwoods, tas mga halaman na so para ma-feel ng tarantula na parang nasa wild na talaga siya, na hindi niya ma-feel na pet mo siya, ganyan. So imbis na mag-TikTok kayo, mag-rehouse kayo ng tarantula. Yan, mas maigi yun. So ayan guys, so tapos na yung paglinis natin ng paglinis ng lilipatan niya. So ngayon hindi pa natin siya maililipat since binakain natin siya, nakita nyo naman kumain siya. So para hindi maabala yung pagkain niya hindi mo natin siya lilipat. So bukas na lang natin siya lilipat kasi kumakain na siya para hindi siya maabala. Napakata naman yung paglipat. So syempre alam mo naman feeling ng nai-istorbo yung kumakain ka tapos biglang tatawagin ka ng mama mo para magtapon ng basura. Magtatapon ka ng basura kasi na dumating may truck ng basura. So mahirap yung paramdam ng gano'n. Hintayin natin siya maubos yung pagkain niya. Siguro mga mamaya lang kawan yun. Pero bukas na natin siya lilipat. So ayan na, okay na siya. Ito na yun. So guys, pwede nyo ilagay dyan yung tarantula hanggat
kasya pa siya, hanggat nakakaikot pa siya. So, bigyan nyo siya ng space konti. And then, yun. Next time, pagka nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo na medyo malaki dito. Tapos, lalagyan natin siya sa setup na mga drift foods. So, may mga papakita yung picture dati sa inyo na ano ko dati, mga setups ko dati. Yun. Sa ngayon kasi medyo tinamad tayo mag-setup. Kaya ganito lang muna. So, yun guys. Sana panood nyo ang sana may natutunan kayo sa simpleng pag-rehouse sa mga information about tarantulas. Thank you! Kuya Charles, babay ka na! Kuya Charles, bye-bye. Salamat sa support.